gawain ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sapagkat nasa huling araw na tayo ng 2024 at yung kagalakan sa puso natin ay sa Panginoon pa rin tayo. At sa paglipas ng panahon ng taon mamaya ay mananatili pa rin tayong naglilingkod pa din sa Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin na muna at patuloy na humingi ng mayamang pagsama at pangunguna ng Panginoon. Kaya sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po sa buhay, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa huling araw ng taong ito na kami ay tinutulungan mo pa rin makapagtapat sa iyo, makasunod sa iyo, O Diyos, makalakad sa nais mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na manguna sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na magtagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. At ikaw na po ang patuloy na mangusap pa sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw din po ang mag-bless at patuloy na umabot sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon, O Diyos. At patuloy po na ikaw ang magdagdag ng marami pang desire sa kanilang puso na mapaglingkuran at maitaas ka sa kanila pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, at patawarin niyo kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala po namin. At linisin niyo po kami ng banal niyong dugo upang kami ay maging kalugod-lugod rin sa inyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, parangal at dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen po. Salamat po sa salita po ng Diyos. Sa akin po ay Exodus chapter 18 verse 23. Sabi po dito, kung ganoon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maaayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Yan po, si Jethro po yung nagsasalita dito dahil ang sitwasyon po kasi dito, si Moises ay nilalapitan ng maraming tao at nagtatanong sila. Kumbaga, ito po ay katulad ng si Moises, yung isa dun sa tumutulong sa kanila na ano yung mga pwedeng maging desisyon, pag may mga nagtatalo, ano yung pwedeng gawin. Pero nakita yun ni Jethro na lahat yun ginagawa ni Moises. At mapapagod siya kapag siya lang yung gagawa nun. Kaya ang sabi niya, kung gano'n ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliran ng taong bayan. Dahil yung sa mga unang talata po na ito, ang pinatungkulan po dito ni Jethro ay kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang maging kaagapay yung mga mayroon ding posisyon, yung may mga katungkulan, at sila ay turuan kung ano yung dapat gawin para yung mga naturuan, sila naman yung magturo para dun sa iba. At ang nilagay ko po dito, kagaya ng ating paglilingkod, na po sa ating paglilingkod, higit na nais ng Panginoon na naglilingkod tayo ng may kagalakan, bukal sa puso at nag-aalay ng ng buhay na buong buo sa Panginoon. Ano po, madalas sobrang dami
Sige po ah. Hallelujah, Jesus. Makapangyarihan sa lahat. Talagang, talagang totoo po na hindi ko kayo bumibigo sa sa inyong mga pangako, Panginoon. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa bawat araw na inyong inilaan para sa amin, Panginoon. At ngayon po, nandito na po tayo sa Exodus chapter 18. At ang aking pong napiling verse ay nga pong sa Exodus chapter 18 verse 24. Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyanan. At yun, napakahalaga po nung bagay na yun na dapat maging ano tayo, dapat tayo po ay maging teachable bilang mga mananampalataya. Matuto po tayong magkaroon ho tayo ng ng masunuring puso na kagaya nga ho ng isang bata na ang isang bata dahil po wala pa siyang masyadong nalalaman ay wala siyang gagawin kung hindi sumunod. At kung ano po yung nakikita niya ay sa matatanda, ayun po ang nakikita niyang yun po yung sa paningin niya ay tama. Kaya po napakahalaga na maging maingat po tayo sa harapan po ng mga kabataan at basahin ho natin yung sa Mateo chapter 18 verse 3 to 4. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang magpapakababa tulad ng batang ito ay siyang pinakadakila sa lahat, nakabilang sa kaharian ng Diyos. At yun po, dito po ipinatunayan na tayo bilang mga mananampalataya, dapat po maging katulad tayo ng mga bata na kagaya nga ho, dapat kung tayo ay makikinig sa sa mga sa ating mga kapastoran, sa ating mga sa lahat ho ng nakatataas sa atin kahit na tayo ay halimbawa ako ay edad 65 years old na ay dapat magkaroon pa rin po ako ng puso na katulad po ng isang bata na handang sumunod at handang magpasakop sa leader po. Halimbawa, unang-una po dapat sa ating Panginoon at syempre dahil po ang Panginoon po ang nangunguna sa ating mga kapastoran, dapat magpasakop po tayo sa ating mga pastora. Hindi po excuse na sa tanda kong ito hindi na mababali yung aking prinsipyo.
sa tanda kong ito na ang aking panghahawakan na hindi niyo na mababago ang aking pag-iisip. At yun, kaya po napakaganda na ganun nga po dapat maging ano tayo, kagaya ng bata. Pagka tayo makikinig sa ano, halimbawa, lagi nating i-empty yung ating cup na handang tumanggap ng mga pagkokorek sa atin, ng mga pag, pag, pagtuturo at mga payo. At nakakatulong po talaga yun para mas mabilis ho tayong lumago sa ating spiritual na buhay. At ayun nga po, basahin ko rin po sa Ezra chapter 8 verse 21 to 23. Doon sa tabi ng ilog Ahava, sinabi ko sa grupo ng mga na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga at ulitin ko po, doon sa tabi ng ilog Ahava, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian, sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga bayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami, dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. At ayun po, kaya po napakahalaga na dapat po sa ating pagsunod ay napakahalaga po na dapat po buong buo po yung tiwala natin sa ating Panginoon. Kagaya nga ho, 'di ba, nung aking ipinatotoo nung nakaraan na ganun nga po na talagang nasa akin po yung nagkaroon po talaga ako ng takot na bumiyahe ng madaling araw, pero ayun, sa kagustuhan ho nating sumunod na ah na, na, na sa akin ano po, kahit po ako yung natatakot, ang pinakang last resort ko na lang kung ginawa ay humingi po ako ng tulong sa aking pastor na ako'y kanyang ipanalangin para ako'y ingatan ng Panginoon sa aking paglalakbay. At yun po, at hindi naman po tayo binigo ng ating Panginoon at nakauwi po ako ng ligtas. At grabe po talaga yung pagsama ng Panginoon. At isa pa po, kasunod ho nun, yung sa Jeremias chapter 42 verse 3 to 6. Manalangin ka sa Panginoon na inyong Diyos para sabihin niya sa amin kung saan kami pupunta at ano ang dapat namin gawin. Sinabi ni Jeremias, sige, mananalangin ako sa Panginoon na inyong Diyos para sa kahilingan nyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi niya, wala akong ililihim sa inyo. Sinabi pa nila kay Jeremias, ang Panginoon na inyong Diyos ang tunay at tapat nating saksi. Kung hindi namin gagawin ang lahat ng sasabihin niya sa pamamagitan mo, magustuhan man namin o hindi, basta't susundin namin ang sasabihin ng Panginoon naming Diyos para maging mabuti ang lahat para sa amin. At ayun, napakaganda po nung ginawa po nung mga nasasakupan ni Jeremias. At ito po yung lahi ng Juda. At ayun nga po, napakahalaga po na mag fully submit sa ating Panginoon na siya lamang po lagi yung ating asahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras na siyempre pagkagising ako sa umaga, napakahalaga po na ating laging hilingin na samahan tayo ng Panginoon at siya po yung maghanda po ng ating lalakaran sa buong maghapon at siya po yung mag-guide sa atin at siya yung manguna sa atin at mayroon talagang may mga pagkakataon na minsan may mga ipapagawa sa atin yung Panginoon na hindi natin gusto
pero kailangan pa rin po natin yung sundin, pero kasi po yun po yung makakabuti sa atin na sumunod kahit po minsan parang 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 ganun nga po, parang hindi malinaw sa atin kung ano yung kahihinatnan nung ipinapagawa sa atin, pero kailangan po nating sumunod. At pag nagawa ho nating sumunod at napagtagumpayan natin yun, ay marirealize natin kung bakit nga ganun. At masasabi natin sa bandang huli, buti na lang at sumunod ako. At ayun, makikita natin yung yung pabor na talagang inihanda sa atin ng Panginoon. At talagang ganun nga, kagaya nga ho nung ako po'y masama ang pakiramdam at kailangan ko pong mag-Bible study at sa pulaw-pulaw. Ako po'y pinanghinaan ng loob kasi talagang biglang umulan at nag-alala po ako baka po mabainat, pero tumuloy pa rin ho tayo. At ayun, sa aking pagsunod, sa panahong yun na ako'y nangihina, ay pinalakas naman po ako nung akin pong hinayuan doon, dahil po sa kanilang mainit na pagtanggap sa mensahe ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Ay ayun, talagang damang-dama ko ho yung comfort na ibinigay ho sa akin ng Panginoon. At ayun, naging encouragement ho sa akin na magpatuloy kahit na anuman po ang sitwasyon sa ating buhay. At ayun po, sa John chapter 9 verse 35 to 39, nabalitaan ni Jesus na pinagbawalang pumasok sa sambahan ang dating bulag, kaya hinanap niya ito. At nang matagpuan niya, tinanong niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon." Sinabi agad ng lalaki, "Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo." At lumuhod siya at sumamba kay Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Narito ako sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita. Ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita." At yun po, isang patunay po yun. Dapat po marunong po tayong i-admit sa ating sarili yung ating kakulangan, yung ating mga kahinaan, yung ating mga pagkakasala. At siyempre, kalakip nun, dapat po magawa nating talikuran lahat ho ng ating pagkakasala. At yun, kung sino man pong umaamin sa Panginoon na talagang sila'y mangmang sila'y mangmang patungkol ho sa kung ano po talaga yung katotohanan, ay sila po yung totoong magkakaroon ng kakayahan para matuklasan kung ano po ba talaga yung katotohanan. At yun po ay sa gabay ng ating banal na espiritu at dahil po yun sa ating Panginoon. At yun, kagaya nga ho ng iba, yung mga taong masyadong mataas yung pagtingin sa kanilang sarili, yung mga self-righteous, ay sila po yung maituturing na mangmang sa harap ng ating Panginoon. At sila'y masasabi rin na talagang bulag. Na sila yung mga tunay na bulag kasi ayaw nilang tanggapin kung ano po talaga yung katotohanan, kung ano po yung kung kung sino po ba talaga ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. At yun nga po ang ating Panginoong Jesus. At kaugnay po nito yung sa Gawa chapter 2 verse 34 to 37. Hindi si David ang itinaas sa langit, pero sinabi niya, "Nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka rito sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang inyong mga kaaway." Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya
nagtanong sila kay Pedro at sa kanya mga kasamang apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? At yun po, dito po sa senaryong ito, ito po yung unang beses na nangaral po si Apostol Pedro. Dahil po sa matinding pagkilos ng banal na espiritu ay sa unang beses pong iyon ay 3,000 katao po agad ang sumampalataya sa ating Panginoon at napuspos sila ng banal na espiritu at yun, sabay-sabay ho silang binautismuhan. At ganoon po, kaya po gayahin ho natin na lagi tayong maging yun nga, kagaya ho nung sinabi ko kanina, lagi po tayong maging mag-fully submit sa ating Panginoon, na lagi nating alamin, lagi tayong magtanong sa Panginoon, ano po dapat yung dapat naming gawin sa bawat araw, ano po yung dapat naming ma-accomplish. At kagaya nga ho sinabi dito, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yun, lagi po tayong magtanong sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa pagdedesisyon, sa lahat po ng bagay, maliit man na yun nga po, malaking desisyon man yan o maliit, ay kailangan ho nating isangguni sa ating Panginoon. At yun po sa sa Lucas chapter 11 verse 1, minsan ay nanalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi niya sa kanya ng isang tagasunod sa kanya, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa mga tagasunod niya. At yun nga po, kaya po napakahalaga nga po nun kasi nga po tayo, wala naman po talagang marunong manalangin sa atin. Wala ho. Pero nandyan po lagi ang banal na espiritu para maging natin, tagapamagitan natin, para maging tagapamagitan natin sa ating Diyos, para maabot tayo ng ating Panginoon. Kaya po yun, napakahalaga po nun na lagi tayong sumunod. At ito po, wait lang po. At yun po, meron pa po sa Acts chapter 9 verse 6. Basahin ko po muna, simula verse 3. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng mga nakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta ka sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo, nakatayo lang sila natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita, kaya inakay siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi kumain at uminom. At yun po. Ayun po yung naging turning point ni Saulo, na ngayon po ay tinatawag nating Apostol Pablo. Dahil po dito sa sumunod ho siya sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na nangusap sa kanya na tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. At ayun, kung hindi niya po yung ginawa ay hindi ho siya makakakilala ng lubusan sa ating Panginoon. At yun po yung sekreto kung paano nagtagumpay si Apostol Pablo. At kung titignan nga natin sa lahat ho ng mga naging apostol ay
si Pablo ho ang may pinakamalalang background na talagang siya po yung number one na manguusig ng mga Kristiyano. Pero sa kabila nun, dahil po yun, syempre, malaking tulong din ho yung background niya kasi ano po siya, marami po siyang alam patungkol ho sa kau- sa kautusan at yun dahil po naliwanagan siya dahil sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Siya pa po yung may pinakamalaking naging ambag sa ano sa sa ating Biblia. Siya yung may pinakamaraming na isulat sa lahat ho ng mga kongregasyon at sa lahat ho ng mga sinulatan niya na ayun nga po. Kaya po yun na napakahalaga po talaga ng pagsunod. At isa pa po yung sa Acts chapter 16 verse 30. At yun, basahin natin sa ngayon. Ito po yung yung kinulong po sila Apostol Pablo. At nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo kaya't hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat." Nagpakuha ng ilaw ang gwardiya at dali-daling pumasok sa loob na nanginginig na lumuhod sa harapan nila Pablo at Silas. Pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, "Ano po ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." At ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardiya ang kanyang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. At yun ho, ito rin po yung yung naging resulta nung kung ito po yung yung kinahinatnan kung paano na convert yung yung tagabantay nung bilangguan na sa sobrang takot niya kasi akala niya po ay tumakas na lahat ng mga bilanggo ay dahil sa takot niya na kung ano man po ang gawin sa kanya nung hari pag nalaman na nakatakas yung ay naisipan niya na unahan na ang hari at kitilin ang sarili niyang buhay. Pero yun, dahil po dahil po hindi tumakas yung mga bilanggo, pinigilan siya ni Apostol Pablo at para hindi magpakamatay. At ayun, kagaya no na lagi tayong magtanong nga sa ating Panginoon. Ano ba ang pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? At ayun, lagi tayong yung lagi yun nga kagaya ho nga yung kanina, talagang maging mangmang tayo sa harapan ng ating Panginoon na lagi tayong magtanong sa Kanya na ganun nga po. At kaya po yun, napakahalaga po na meron tayo talaga ng puso na kagaya ho ng isang bata na madaling turuan, na hindi naman po yung isip bata na lang po, pusong bata na ayun, handang magpasakop sa ating Panginoon. At yun po at purihin po ang Lord sa gabing ito na kahit na po maraming taong abala sa paghahanda sa bagong taon, pero narito pa rin ho tayo para pagtapatan ng ating Panginoon. At marami pong salamat. At
At Happy New Year po sa lahat. God bless po. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kailangan. Yes, yes, Lord Jesus. Yes. Yes, Lord Jesus. Yes. Hindi ko magagawa. Dahil sa mga Yes, Jesus. Yes, yes, Lord Jesus. Yes, 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes,
Yes. 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 Kapanatagan sa kanyang isipan, Panginoon. Amen. Yes. Yes. Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Jesus. God bless po. Happy New Year po. Enjoy po ang company ng family. Yes po. Pabalot po ng ulam. Yo. Ang dami niyo pong handa ah. Nakita ko po sa story niyo. Ang favorite ko po yung ano, yung Morcon po ba yun? Yung bilog-bilog. Morcon po ba yun? Yung bilog-bilog.
Cordon bleu pala. Sarap nun. Sige po, God bless po. Good night po.